Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nagmamaneho si Odie papunta sa gusali kung nasaan ang Devlin Films. Ngayong nakapagpaalam na siya ng maayos kay Pluto, handa na siyang harapin si Taz. Kung kailangan niyang magmakaawa para tanggapin uli siya ng binata sa buhay at puso nito, gagawin niya. Tumingin siya sa labas ng bintana ng kotse niya. Umaambon pa rin pala. Kanina ay malakas ang ulan pero hindi siya nagpapigil para puntahan si Taz. Mahigit 2 linggo na silang hindi nagkikita ng binata at ayaw na niyang patagalin pa iyon. Hindi pa nakakapasok si Odie sa compound ng gusali ng Devlin Films ay nakita na niya si Taz sa harap ng malaking gate. Nakatalong ko ito sa gutter sa gilid ng kalsada habang may kung anong nilalaro. Kumunot ang noo niya. Ibinaba niya ang bintana sa gilid niya at mas malinaw niyang nakikita kung ano ang ginagawa ni Taz. Nagpapalangoy ito ng bangkang papel sa baha. Na-curious si Odie kaya bumaba siya ng kotse at tahimik na lumapit kay Taz. Wala na siyang pakialam kung pareho silang nababasa ng ulan. Bakit nagpapalangoy ka ng bangkang papel? Nagtatakang tanong ni Odie. Hindi man lang siya tinangala ni Taz, pero sinagot pa rin naman nito ang tanong niya. May nagturo sa akin noon na kung may gusto akong i-wish, magpalangoy lang ako ng bangkang papel sa baha. Pero mukhang kulang pa yung mga sinayang kong papel na malamang ay bumara sa mga kanal, kaya hindi natupad ang wish ko. Hindi alam ni Odie kung matatawa siya o may inis sa pagiging sarkastiko ni Taz, pero sa huli, sinakyan na lang niya ang trip nito. Ano ba kasi ang ini-wish mo? Baka naman natupad na, hindi ka lang nagtatanong. Tumingala sa kanya si Taz, blanko ang ekspresyon sa mukha at mga mata. Bakit, Odie? Mahal mo na rin ba ako? Inaasahan na ni Odie na iyon ang wish ni Taz. Gaano man kayabang pakinggan pero hindi niya inaasahang tatambol pa rin sa dibdib niya ang puso niya. Ang cute pa nitong tingnan dahil sa pagtingala nito sa kanya. Hay, paano niya ba nagawang pigilan ang damdamin niya para sa lalaking ito ng napakahabang panahon? Tumalong ko siya sa tabi ni Taz at niyakap ang mga binti, pagkatapos ay nilingan niya ang binata na hindi inaalis ang tingin sa kanya. Halikan mo ako, Taz. Ayoko, matigas na sagot ni Taz na nag-iwas pa ng tingin. Tuwing hinahalikan kita, bigla ka na lang nawawala sa tabi ko. Kaya titiisin ko na lang na nandyan ka nang hindi kami namanyak. Kaysa naman iwan mo na naman ako. Malas yata ang halik ko. Pinigilan ni Odie ang matawa dahil sa baluktot na paniniwala ni Taz. At dahil sa paglabi nito, nagmukha itong batang nagmamaktol. Ikinulong niya ang mukha nito sa mga kamay niya, pagkatapos ay marahang ipinihit ang ulo paharap sa kanya. Kung ayaw mo akong halikan, pwede namang ako na lang. Baka sakaling mawala na ang malas. Halatang nagulat si Taz sa sinabi ni Odie, pero bago pa makapagtanong ang binata, hinalikan na niya ito sa mga labi. Hinalikan niya ito ng matagal at marahan hanggang pareho silang kapusin ng hininga. Mahal kita, Taz Devlin Fortu, bulong ni Odie sa tapat ng mga labi nito matapos ng halikan nila. Pasensya kung matagal bago ko ito naamin sa'yo at sa sarili ko. May mga inayos lang ako sa buhay ko para kapag hinarap na kita, buo na uli ako. Ayoko nang marinig yan, baby. Ang mahalaga, natauhan ka na. Napabuntong hininga si Taz na tila nakahinga ng maluwag, pagkatapos ay idinikit ang noo nito sa noo niya. Napangisi ito maya-maya. Muntik na kong mapanis kakahintay na marinig na sabihin mong mahal mo ako, Odie Suarez. Pasalamat ka, mahal kita. Hindi mapakali si Odie ngayong kasalo nila si Nagardo, Snooki at ng mga bata, si Mommy Gracia ang ina nila ng kakambal niya sa agahan. Nagkakausap naman sila ng mommy niya sa telepono, pero hindi pa niya nasasabi ang tungkol kay Taz dahil ngayon lang uli sila nagkita ng personal. Nobyo niya. Pinigil ni Odie ang mapangiti nang kiligin siya dahil sa bagong label ni Tasmania sa buhay niya. Alam niyang hindi na iyon bagay sa edad niya, pero tuwing magkasama sila ng binata, hindi niya mapigilang maramdaman na para siyang teenager. Lalo na kapag pinapakilig siya nito. Well, kahapon lang naman naging sila ni Taz.
Pero kanina pa sila magkasamang nag-uusap at naglalambingan sa loob ng kotse niya, magdamag ding nagkausap sa telepono, at ngayong umaga ay nagpalitan pa sila ng matatamis na mensahe. Lahat ng ginawa nilang iyon, nagpabalik sa kanya sa pagiging teenager. Oh, Audie. Bakit kanina ka pa nakatingin sa akin? Malambing na tanong ng mommy niya. May tutulong ba ako sa'yo, sweetheart? May sasabihin sana ako sa inyo, mommy. Ano yon, anak? Pang-i-encourage naman ng mommy niya. Napadiretso ng upo si Audie. Sa pagkakataong iyon, pati ang mag-asawa at ang mga bata ay nakatingin na sa kanya, hinihintay ang sasabihin niya. Mommy, ang totoo niyan. Audie. Napatayo agad si Audie nang marinig ang boses ni Taz. Pagpihit niya paharap ay nakita nga niya ang binata. Nagulat siya dahil wala naman silang usapan ng araw na iyon. Ang totoo pa nga niyan, hindi siya nakipagkita rito dahil alam niyang dadalaw ang mommy niya. Gusto niyang ipaalam muna sa ina ang tungkol kay Taz, bago niya iharap ang binata sa ina. Taz, bakit ka nandito? Hindi na naituloy ni Audie ang sinasabi dahil hinapit na siya ni Taz sa baywang at siniil ng mariin na halik sa mga labi. Wala siyang ibang nagawa kundi ang umungol sa bibig nito at ipulupot ang mga braso sa leeg nito. Hindi na niya napansin ang pagsinghap ni Snooki at ng mommy niya at ang pagtikhim ni Gardo. At syempre, ang pagbungisngis ng kambal na Tom at Jerry. Si Baby Minnie lang yata ang walang naging reaksyon sa nangyari. Ipikit niyo ang mga mata niyo, mga bata, saway ni Gardo sa mga anak. Nakakadiri ang eksenang ito. Romantiko. Sabay na pagtatama naman ng mommy niya at ni Snooki kay Gardo. Natawa si Audie, kaya napilitan siyang putulin ang mainit na halikan nila ni Taz. Ang saya mo namang bumati ng magandang umaga. Bumuntong hininga si Taz at idinikit ang noo sa pisngi niya. Pakiusap, sabihin mo sa akin na hindi pa naginip ang nangyari kahapon. Na totoong nobya na kita ngayon, Audie. Binigyan niya ng gulat na tingin ang binata. Sandali. Huwag mong sabihing nagpunta ka rito ng ganito kaaga para lang kumpirmahin yan. Magka-text naman tayo kanina ha. Baby, I confirm mo nga, natatawang sabi ni Taz. Napangiti si Audie habang umiiling. Oo, Taz. Totoo ang lahat ng nangyari kahapon. Tayo na. At hindi mo na yan mababago kahit gustuhin mo pa dahil hinalikan mo na ako sa harap ng mommy namin. Doon tila natauhan si Taz dahil nanlaki ang mga mata nito sa gulat. Mabilis itong lumayo sa kanya at humarap sa hapagkainan kung saan ang lahat ng miyembro ng pamilya ni Audie ay nakangiti sa kanila ng binata. Mukhang alam ko na kung ano ang sasabihin mo sa amin, anak, nakatawang sabi ng mommy ni Audie. Namula ang mukha ni Taz nang dumako ang tingin sa ina ni Audie. Hi, ma'am. Ako po si Taz Devlin Fortu. Hinawakan ng binata ang kamay ni Audie at kinabig siya palapit dito. Kasintahan ni Audie. Si Audie naman ang nag-init ang mga pisngi nang bigyan siya ng nanunuksong ngiti ng kanyang pamilya. Pero napakasaya niya ng mga sandaling iyon, lalo na't walang takot na hinarap ni Taz ang mga pinakaimportanteng tao sa buhay niya. Ngumiti ang mommy ni Audie, tumayo at tinanggap ang paghalik ni Taz sa pisngi nito. Masyado namang pambata ang salitang nobyo, iho. Pakasalan mo na kaya ang anak ko, tutal naman ay 30 anyos na yan. Mommy naman. Sa susunod na kabanata, aasahan natin ang mas masayang pagsasama ni Audie at Taz habang unti-unti nilang ipinakikilala ang isa't isa sa pamilya at mga kaibigan. Makikita rin ang mga nakakatawa at nakakakilig na eksena habang nag-a-adjust ang dalawa sa pagiging opisyal na magkasintahan. Kaya abangan natin,